So kung nakalima na ka, pwede na ka mo lingkod. Amen. Amen. So ato ibutang atong palad sa atong dughan. Sunod sa ako na, Dear Lord, I'm ready now to receive your word. Help me to understand it and receive it and apply it. In Jesus' name, Amen. Amen. Ato palakpakan sila ng kusog kayo. Karong buntag, padayon ta sa atong mga ginalili ba nga mga issue sa atong kinabuhi nga atong tinguha gyud nga masabtan pag-ayo aron hapsay ang atong pag-abanti sa atong pag-alagad sa Ginoo. Niaging mga semana nagisguta about having a right mindset when it comes to doing things concerning the work of God. Unya, mga isyu ato na isgutan, pero ang mga isyu kalabo sa ato kinabuhi, di gyud mahuman. So karong buntag, lahi na pod nga isyu ato isgutan. Dili lang ko kasaad nga mahuman nato ni siya, pero unta taas-taas ang atong mahimong agi karong buntag. So kung andam ka na, atong ablihan ang atong Bible sa Galatians chapter 6, magsugod tagbasa sa verse 7 hangtod sa verse 10. Ang NLT palihog na version. I will be sharing to you about understanding your harvest. Kinsa nato dinhi ang nasayod nga ang ato din kinabuhi gusto gyud ni Lord nga muani ta og dinagko. Muani ta og dinagko. Kanang ani ang kasagaran nakasabot lagi pag-ayo ana ang mga mag-uuma. Ang principle ba ang paagi sa pag-ani og dako mga mag-uuma ang nakasabot kayo ana. Pero kita nga dili mag-uuma, dili kayo ta nakasabot sa mga prinsipyo nga nagpaluyo unsaon para mudako ang ani. Pero ang pulong sa Dios kabalo ana. That's why when we open our hearts and allow the Holy Spirit to minister to us, we will begin to understand and realize why and how you and me can experience great harvest. Karong tuig 2024, mao ni siya ang tema throughout the year. Mao ni siya ang tema nga isgutan sa pananaw nato. Great harvest. So atong basahon kadali aron masabtan nato unsa gyud ining pag-ani. Kita tamingon pag-ani. Pag-ani. Mao man siya no? Harvest. Harvest. Okay. Verse 7, Galatians chapter 6, inaning pagkaingon. Don't be misled. You cannot mock the justice of God or the ways of God. You will always, kita tamingon always, again. So yun niya, you will always harvest what you plant. I think about that. Yun ang pulong sa Ginoo, anihin mo ang itinanim mo. Yan. So, ang question, anong natanim mo?
Verse 8. Those who live only. Kita tanongin only. Again. So sabi dito, those who live only to satisfy their own sinful nature will harvest decay. Sa ubang translation, death. Siya na ang itinanim lang ay para sa kanyang kagustuhan o sa kanyang satisfaction. He will harvest death. Ito ang sabi. But those who live to please the Spirit will harvest everlasting life from the Spirit. Sinong may gusto ng everlasting life? Dapat alamin natin kung ano ang dapat nating itanim para maangkin natin yung eternal life. Amen. Verse 9. So, let us not get tired of doing what is good. So, tayong lahat, doing what is good. Say it again. Anong sabi ng Bible? Don't get tired of doing what is good. Why? Sabi dito, at just the right time, we will reap a harvest of blessing. At yung lahat, sabihin natin blessing. Sinong may gusto mag-harvest ka ng blessing? Sabi dito, at just the right time, you will reap a harvest of blessings if you don't give up. Kaya if, kasi maraming tao hindi nakapag-harvest. Kasi, di give up. Hindi sila lumahutay sa paggawa ng mabuti. Ano yung lumahutay? Ha? Hindi? Ano sa dok? Lahutay? In English man ang himo. Tinagaw. Hindi sila nagpatuloy. Maglisod kita ng Tagalog. Therefore, verse 10, therefore, whenever you have the opportunity, we should do good to So, sabi dito, therefore, whenever you have the opportunity, we should do good to everyone, especially to those in the family of faith. Meaning, tayo, mga Kristiyano, magkakapatid. Kuhitin mo yung katapat mo. Sabihin mo, kapatid kita. Sabihin mo, may sinasabi si Lord sa iyo. Tulungan mo ako. Sabi ni Lord sa iyo, don't stop doing good for me. Yun bang sabi? Verse 10. Verse 10, read it again. Therefore, whenever we have the opportunity, Pastor, kailan yung opportunity? Every day. Every day is an opportunity for us to do good. To whom? Sabi dito, to everyone. Pastor, sa everyone, Pastor, kasali yung binan ko? Of course. Amen. Yung everyone, Pastor, kasali ba yung enemy ko? Yung nag-isip na enemy ako? Kasi maraming tao, hindi natin inisip silang enemy, pero sila, ang isip nila sa atin, enemy tayo. Kaya yung mga words that comes out from their mouth are words of destruction. And every destructive word na nirelease ng isang tao, it is demonic. It is not of God. Think about that. Pag meron kang sinabi, ang sinabi mo destructive na word to everyone, to anyone, it is demonic. It is not of God. Kasi dito, ang sabi, don't stop
doing good. Ha? Kaya nga yung criticism, hindi maganda yon. Kasi it's not good. It's not a good work. It's bad. Amen. So, ito ang word ng Panginoon. So, understanding your harvest. When you think about harvest, what kind of harvest you desire to have? Kung isipin natin yung mag-aani tayo, mag-harvest tayo, ano kayang harvest ang gusto mo sa buhay mo? Anong klaseng harvest ang gusto mo na matanggap mo sa buhay mo? Anong klase? Money? Gusto mo ng money? Walang imik ang tao dito. Ayaw ng kwarta? Ayaw niyo ng pera? Who wants money? Lord, i-bless tong napulo kabok ka nag-amin, Lord. Kung nasa lay utang, ipaimpas, Lord. Katungwa nag-amen. Kisay gusto kwarta din eh. Sensitive kayo na siyang isyo. Basta gani diri ang pulpit, kwarta ka isguta. Tanaw mga pastoro, kwarta gid ko na ila, kwarta-kwarta gid na ila. Daghan man ang inana. Kaya ang una-una nila, dili pwede ta mo asinso. Kabalo ba mo? Sa heart ni God, gusto niya mo asinso ka. Kaya di man ta pwede magwali ang Diyos nato dato. Kanya ang nagwali nagkagidlay ra. Sorry kay sa naminaw ha. Naningita lang og i-critic. God bless you. Amen? So, when we think about harvest, what kind of harvest you desire to have in your life? Money? A dream wedding? Para sa mga young people nga naanay chika beds. Do you want to harvest a baby? Para atong couple na, until now walang baby. Do you want to harvest a baby? Or a happy or loving family? You want to have that? Are you dreaming for a getaway holiday? A car? A new house? A new job? A promotion? Or a new business? Lagi, amin lagi. Oh, yes, we desire for that. Para nako, ang tao nga way pangandoy ngayon, ana, abot, unsa na siya. This, and more like this, are forms of different kinds of harvest that people dream about. But as a church, as PCCC family, what kind of harvest we dream for as a church? A harvest of souls? Are you dreaming to have a 12 faithful disciples? Are you dreaming to lead a new Simbalay? As PCCN family, as children of God, what do you want to harvest this year 2024 as a church? So, our objective today in this meditation is to have a better understanding about harvest. Itatanong yung harvest. When you and I have a better understanding about harvest, we can experience great harvest this year, 2024. Kaya yun ang objective natin. Yun ang purpose natin sa meditation today. Kung ikaw at ako, maintindihan natin sa malalim na paraan
kung ano talaga ang harvest, we will have it this year, 2024. Kaya, makinig kang mabuti. Amen? So, anong mga bagay-bagay na dapat malaman natin regarding harvest? Number 1, harvest is a result. Tananta mo sulti, result. Shout it louder. Again. Again. Harvest is a result. It is a product. Harvest is a result. Kaya sabi sa verse 7, balikan natin yung text natin, don't be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. So, harvest is the result of what you plant. You will always harvest what you plant. So this is telling us that the harvest is the result of what you plant. Are you following? Listen to this. Everything begins with a seed. Everything begins with a seed. Now, when we talk about seed, it is not just about money. It could also mean idea, new idea that will propel you to prosperity. Kaya ito mga inventor, dato sila tungod sa ilang na-imbento man. Ang ilang imbento, bag-ong idea, nga wa pa maabot sa uban. Ngamoy naghandos nila sa ilang dakong ani sa kinabuhi. So, when we talk about seed, it is not just about money. It could also be an idea. It could also be a good work. Amen? Or it could be a prayer, a simple prayer. It's a seed. Hallelujah. That will change any situation. That's why we need to understand that everything in this life begins with a seed. That's why if you want to start something new in your life, you need to plant a seed. I will say it again. Tungod kay ang tanang butang, gasugod siya sa liso. Kinahanglan, kung gusto ka magsugod og bag-ong butang para ipahitabo sa imong kinabuhi, kinahanglan tamna nimo og liso. Are you listening? That's why, if you have the seed, everything that may happen to you starts on that seed. Kaya mo man yung principle sa Bible, atong gibasa, don't be misled. We cannot mock the ways of God. What you plant, you will harvest. So harvest is the product, is the result of our planting, of the seed that we plant. Kaya, kung gusto natin may magandang mangyari sa buhay natin, we need to have a seed. We need to plant a seed. Kaya, sa ibang tao, bakit walang magandang nangyari sa buhay? Kasi, hindi nila alam na dapat may liso pala na dapat itanim para magbago ang sitwasyon sa buhay natin. Dapat may seed. Because everything starts in a seed, with a seed. That's why, if we want to start something new
in our lives, we need to plant a seed. Either a physical seed or a spiritual seed that will carry you and me where we want to be. Kaya kung may dream ka, pag may pangarap ka sa buhay mo, you need a seed. Seryoso ba itong gisgutan? Nangahilo man mo? So, we need to always understand this. No seed, no harvest. Kita tanan atong sundon. No seed, no harvest. Kisa may farmer din eh. Kisa farmer. Brad, muani ba ka kung wala kay gitanom? Tindog daw palihog. Kusga ka ng imong lingo-lingo, kusga. Muani ba kung wala kay gitanom? So tama aning ideya sa Bible nga kung wa kay liso, wa kay anihon. Maglibog siya, ano ba? Sige Brad, salamat kayo. So farm siya, kabalo siya farm. So kung walay liso, walay ani. So kung wala kay gitanom, ayaw pagdamgo nga na kay anihon. Huwag kang managinip na aani ka pag wala kang itinanim. Amen. Yes, not all seeds we plant may grow. But if no seed is planted, it guarantees no harvest. Yes, there are times hindi lahat ng itinanim natin tumutubo. Ngunit pag wala ka talagang itinanim, wala ka talagang aanihin. Yan ang sabi. So the Bible said, don't be misled. In other words, don't be deceived. Huwag kang magpailad. Yan sabi, no? Huwag kang magpaluko. Kasi yung iba, bakit naluko yung iba? Kasi nag-dream sila na mag-harvest, wala namang itinanim. Paano yon? Impossible. Impossible na mag-ani ang isang tao kung wala siyang liso, wala siyang seed. So when the Bible said, don't be deceived, why? Because whatever seed you plant will always produce a harvest after its own kind. Yun ang rule. Yun ang principle. So, huwag kang magpaluko. Kasi kung anong itinanim mo, yun din ang aanihin mo. Amen. So, ba't ganito ang nangyari sa buhay ko? Baka may itinanim ka. Kaya nangyari yun. Because everything starts with a seed. Lahat ng bagay, lahat ng mangyari sa buhay natin, nag-uumpisa sa isang binhi. Kaya pag may itinanim tayo, aanihin natin yan. Listen, the kind of seed you give determines the kind of harvest you receive. I will say it again. The kind of seed you give will determine the kind of harvest you receive. Kaya, importante, careful tayo. Kaya sabi ng Bible, don't be deceived, don't be misled. Kasi, yung klase ng liso, klase ng binhi
na tinananim natin, yun din ang harvest na matanggap natin. Practically, pwede nating sabihin, we cannot plant tomato seeds and expect to harvest kaimito. We cannot plant tomato expecting to harvest kaimito. Ano yung kaimito, Pastor? Star apple. Nira-rhyme ko lang. So we cannot plant tomato seed and expect a harvest of kaimito. It's impossible. It's impossible. Di ka pwede magtanom og talong, unya mo ani kag durian. Impossible. Kung anong itinanim, yon din ang anihin. Amen. Kaya, if you want a happy and enjoyable relationship, you need to plant seeds of love and kindness. Amen? Kung anong itinanim mo, yun din ang aanihin mo. Kaya, kung gusto mo, happy ka, happy ang relationship mo, happy ang family mo, you need to plant seeds of love and kindness. Amen? Kaya hindi pwede magtanong-tanong, bakit ganito nangyari sa buhay ko? Look back to what kind of seed you are planting. Amen? Amen? Hallelujah. Kaya ang tanong, do you want to harvest respect? Plant it. Oh. Gusto ba ka muani og respeto? Pagtanom. Amen. Gusto ba ka muani og tabang? Pagtanom. Kadi man pwedeng muani ka daan, una ka mo tanom, bali man na siya. Kaya ang paagi gyud mo tanom ka para na kay anihon. Amen. Mo tanom ka para na kay anihon, dili bali. Muani ka para na kay tanom. Dili na inana. Amen. So kung gusto ka na'y anihon, pagtanom. That's why never, ever forget the seed you plant determines your harvest. Amen. Tingnan natin ang verse na to. Genesis chapter 8, verse 22. Yung NIV, please. NIV. Sabi dito, Genesis 8:22, as long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Apat ang sinabi dito. Ano? Seed time and harvest. Seed time means sowing time, planting season. Sabi dito, planting and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. So kung isa lang ang tingnan natin, yung seed time and harvest, isa lang muna. Kasi apat, mahaba yun. Kung isa-isahin natin yun, matagalan, isang week tayo dito. So, seed time and harvest lang munang pag-usapan natin. Sabi dito, as long as the earth endures, hanggang andito pa ang mundo, ang pagtanim at pag-ani will never stop. Are you listening? Hanggang dito pa, hanggang andito pa ang mundo. While the earth endures, planting and harvesting will continue. This is telling us that planting is seed and
receiving a harvest is a continuing cycle. Hindi ito uurong. It will continue. It will continue. Planting, then harvest, planting, then harvest, planting, then harvest. If you stop planting, harvest will stop. Kaya ang sabi, it never ceases. It never ceases. Kaya kung gusto mo na hindi ma-stop ang harvest mo, don't stop your planting. Amen. Sabi ng Bible, seed time and harvest will never cease. Amen. Kaya sometimes mag-iisip tayo ba, bakit wala na akong ani ngayon? Bakit very poor naman ang sitwasyon ko ngayon? Baka nag-stop ka ng sowing mo. Baka nag-stop ka ng giving mo. Kasi ang dami ng reasons mo eh. Kasi minsan pag dumadami yung reasons natin, hindi na tayo makapagtanim. Adi sa kumagtanom mo'y kay marag muulan man. Adi sa kumutanom mo'y kay init man. Adi sa kumutanom mo'y kay El Nino man. Adi sa kumutanom mo'y kay kapoy man. That's why if you stop planting, your harvest will stop as well. Kaya sabi ng Bible, it should never cease. Dapat hindi uurong yun. It will not stop. Hangtod nga niya pang kalibutan, ang pagtanom o pag-ani, diligyod na siya muundang. Ang ani, muundang lang kung muundang ka og tanom. So this is telling me that I should not stop planting so that my harvest will not stop as well. Tama ba? Hallelujah. So in order for my harvest to be ongoing, my planting must be ongoing. Amen. Amen. Para tuloy-tuloy ang harvest ko. Tuloy-tuloy ang pagtanim ko. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya, hindi pwede yung minsan ka lang nagtanim and you are expecting a harvest all the days of your life. Hindi mangyari yun. Isa ka lang nag-give, minsan ka lang nag-give. Tapos mag-expect ka na i-bless ka ni Lord all the way through. Hindi mangyari yun. Kasi in every seed, you will harvest. Every seed, you harvest. Every planting, you harvest. If you do not have a seed, you cannot plant a seed, then you cannot harvest. Kaya, ang sabi ni Lord, yung pagtatanim mo, huwag mong i-stop. Kaya dito meron tayong training. Anong training natin? Giving offerings. Para matrain tayo. Amen. Matrain tayong magtanim. Magtrain tayong mag-give. Kung ang pera, andyan pa sa pitaka mo, pera mo yan. Pero kung ibigay mo sa ngalan ng Panginoon, tinatanim mo para kay Lord. Amen? Kaya, for my harvest to be ongoing, my planting must be ongoing as well. Kasi, hindi pwede. Kaisa lang, once lang ako nagtanim, tapos mag-expect na ako na so walang hanggan, mag-aani ako. Hindi mangyari yun. Walang ganon. Are you following? Are you following? Hallelujah. So for us to have a never-ending harvest, we need
to continuously plant our seeds. That's why sowing should be our lifestyle as children of God. Oh. Para yung harvest natin tuloy-tuloy. Kaya as children of God, kailangan lifestyle natin yung pagbigay, pagtulong, pag-share. Anywhere in the scripture, you will find it. Share one another's burden. Help someone. If you lend to the poor, if you give to the poor, if you help the poor, you lend to the Lord. Striking para sa akin. Shocking sa akin ang verse na yan. Kung nagtulong ka sa mga mahirap, parang nagpautang ka sa Panginoon. Sabi ko, it will never happen na si Lord ang may utang sa akin. Hindi. Pero yun ang katumbas. Yun ang parang equivalent ba? Kung tutulong ka sa iba, kung mag-give ka, kung magtanim ka ng tulong sa iba, if you do good work to others, to your brothers and sisters, if you do good work, if you are planting your good seed, sabi ng Bible, you will reap a harvest. Ang verse nagsabi, you lend to the Lord. Nagpautang ka sa Panginoon. Sabi ko, si Lord, iwan ko, kung si Lord ang makautang, siguro hindi siya matutulog. Babayaran ka kaagad. Kung sakali si Lord may utang sa akin, kung siyang magbayad, doble-doble, triple-triple. Kasi God siya eh. Hindi gaya ng ibang tao, makalimot man. Nag-utang, tapos nag-amnesia na. Ano kaya yung power ng utang? Bakit makalimot yung iba? Don't forget. Kung may utang ka, huwag mong kalimutan. Kasi gapos yan. Bandage yan. Pag may utang ka, kinakalimutan mo, it will hold you to poverty. Are you listening? Kung may utang ka, huwag kang ano yung bandage? Taga Manila mo ka. Gapos. Huwag kang magpagapos. Yan lang. Huwag kang magpagapos. Kasi yung utang, gapos yan. You will never flow to prosperity. Kasi chain kasi yung debt. Chains kasi yun eh. Chain. Gapos. No? Kadina. That's why, if there is one attitude that God wants to be developed in our hearts, is to be a giver. Amen. Amen. Kailangan yun. Kaya ang tanong, what kind of harvest you want? What kind of harvest you want? Now listen to this. There are abundance of financial blessings and breakthroughs, decent work, career opportunities, healings, enjoyable, peaceful, and loving relationships that are always available for you and me to harvest. But first, quality seeds must be planted. Kung opportunities lang, marami. Kung breakthroughs lang, marami. Kaya lang, first, we need to plant a seed. Ito kasi ang sabi ng Bible. You need to plant a seed. The seed you plant is what you harvest. Ang uban sa ito, nagunaw na. Naaday sa Bible lang no? So dapat today muhatag ka. This is all about faith. This is all about believing God. This is about believing the Word of God. Kaya when I discover these things and begin to apply it, I am a product of my giving.
Nang naintindihan ko ang principle na to, tapos in-apply ko sa buhay ko, I keep on planting, I keep on planting. Yes, there are times yung mga seeds na tinanim ko, hindi tumubo yung iba. Pero at least nakatanim ako. So, dahil nakatanim ako, maraming ani nangyari sa buhay ko. Yan din ang gusto ni Lord na mangyari sa buhay mo. Amen. God do not want you to stay in your needs. God wants you to stay out of your needs. Kaya, if you discover a need, plant your seed. Mingaw man. Mabitaw, every day, God always gives us an opportunity to plant a seed. Kaya lang, pag may marinig tayo na may need, we walk away. Wala sila bugas. Tay pahakay, manghihis ako. Mulakaw man tadayon. Ayaw. Kaya pag makita ni mo nga naay panginahanglan, it means God is opening a door of opportunity for you so that you can plant your seed. That's why when you see a need, plant your seed. Una kami sa balay, kami ni Mrs., nahimo na mo ning habit, lifestyle. Pag makakita mig na ay panginahanglan, sabot na yun mihan, pila. Pilay ambang itanom, ana rin mi. Kay kabalo na mi, kay nakaagi na mi, kay na sinatian na namo, nga sa panahon na ami ginatanom, dubli-dubli ang among anihon. Karon, natay dako kayong opportunity. Atong mga young people, moadto sa Maragusan para sa Camp Reload. It's a need. Ang pag-adto sa young people sa Maragusan, panginahanglan siya. Pag imo ng tamnan, muani ka. Mo nang ayaw palabya, pag naa kay makita nga panginahanglan, ayaw palabya, tanumi. Amen. Hallelujah. Pero pastor, muani ka ko dayon? Huwat gani? Huwat gani? Isya ka na unya. Ikadawang point na siya. Unta, maapsan pa nato. So, ang breakthrough, ang blessing ni God, ready na siya. Ang imong promosyon, ang bago nimong business, ang imong bagong trabaho, ang imuhang paglambo sa kinabuhi, andam na sa daan. Pero si God, gahulat sa imong seed. Everything starts with a seed. Amen? Natanawa. Unsa gisulti sa prophet, Isaiah 30 verse 23. Sa New Living Translation, please. Si Prophet Isaiah, unsa isulti niya, mahitungod ani. Mahitungod ani gisgutan nato. Verse 23. Ini siya, kita tanan rugod, basa. Ready, go. Then the Lord will bless you with rain at kano sa si Lord magpanalangin og ulan sa imo? Sa planting time. Kaya pag may tanim ka, God will send His blessings. Pag may tanim, ready na ang mga blessings para sa atin. Kaya lang, God is waiting for your seed to be planted. Itong sabi kasi, then the Lord will bless you with rain at planting time. So kung meron kang planting time, nagtanim ka,
I-bless ka ni Lord with rain. And what will be the result? There will be wonderful harvests. May S. Tanawang harvest unay S. Wonderful pag yun ang adjective. Wonderful. Kung saan ang wonderful pa? So ka na makaanak pa. Ha? Makaanak ka. Mo na'y harvest. Kung nikita ka lang 20, harvest mangyapon na. Pero di ka ba, ha? Di ka makaanak. Pero million siya, sigay mong mataan ang harvest. Wonderful harvest na. Unya daghan man, wonderful harvest. Ingon na ba, ang yun ang Bible, ang prophet niya nag-ingon na, prophet ang nagsultihan ni. Then the Lord will bless you with rain in planting time. In other words, ingon sabi ng prophet, pag may tinanim ka, pag may itinananim ka, then the Lord will send rain. And wonderful harvest you will receive. Kaya yung pag-give, yung pagbigay natin, yung pagbibigay natin, hindi yun bigay-bigay lang. Hindi ganun. If you have the faith, believing what this word is telling us, then by faith, you will plant your seed. One day, you will reap a harvest. Kasi sabi ng prophet, then the Lord will send rain of blessing. Pag sabing ulan, aapaw yan. Siksik, liglig, umaapaw. Diba? Pag ulan, pag rain of blessing gani, mubaha na siya ba? Sa kadagaya. Kung mutuo ka. Pero kung magsikag himog rason, dugay na ka naghimog rason. Unya, wa makatabang nimo ang imong rason. Because reason is not believing. Lisod mo kumuhatag, pastor, kagamay ani kang kwarta, ihatag pa nako. Ang balo bitaw sa Bible, katong balo, duha kadako rayang kwarta. Gihatag niya tanan. Wala na siya naguna-una unsa iyang paniudtohon pag human sa simba. Wala na siya naguna-una unsa iyang paniudtohon ni human sa simba. Gihatag niya tanan ang duha kadako nga maurag gyud na sa iya. Pero dito na-impress si Jesus. Ngutan na siya sa mga disciple, kinsa sa ilaha ni adto sa offering naghatag og dako. Ang uban tingali ningon nga, kato naghatag ko sa 1,000, Lord. Ingon si Jesus, dili. Ang balo, ngano? Ang tanan nga naa sa iya, gihatag niya. Nga wa na siya nagunahuna, unsa pa'y maiya. Ang dato, naghatag silang 1,000, sobra man na kaayo sa 20,000 nga nasa iyang pitaka. Kanang 1,000 para sa mga dato, wala rana, sinsiyo rana sa ilaha. Pero ang balo, ang gihatag niya, ang tibuok nga nasa iyaha. Sinsiyo tanaw nimo, pero ang nakita ni Jesus, tibuok to, ang gitanom sa balo. So wala mo yun ang balo nga, Lord, naapoy duha kadako, ako paunta ning ipalit o paniudto nako ini ko magsimba unya. Mamanang rason nato usahay, lumaw raman ni Lord, 20 raman ni. Unsaon ako ni? Ihatag na ko niya, unsa pa may ako, mubaktas ko pa uli. Naitabo na sa ako one time, sa diyang si Binihin, nag-crusade sa Davao saan na siya? Central Bank, na may dako sila nga sa Loyo, conference hall. Dito si Binihin, wali siya, minaw ko kay, lagi, gusto lang kita makadawat og word gikan sa mga man of God. Ago'y paghuman sa iyang wali. Dili si Binihin, muri si Rulo. Muri si Rulo. Kailan ba muri si Rulo? Wala na. So, wali siya. Paghuman sa iyang wali, seed time. Yung sa, diha na ko sa iya na dungog, kining akong ipang some of these things that I share to you. We'll give you opportunity to sow your seed. The best seed
that you can give. Nya katong panahon na, tungod kay wala pa ta sa vision, ang pinakadakong kwarta sa akong pitaka, 500 pesos. Tibuok man siya. So pag yun nga pinaka-best ang i-offering, kabalo ko pila ang nasa kong pitaka, 500 pesos. Tibuok siya. Di huna-huna ko, iling-ilingin ko sa kong kilid. Kaya ang gadula sa kong huna-huna, kung ihatag ko ni tanan, ubaklay ko pa yung sa panabo. Na, pila ko kaon, mabuntagan ko, pinigabot sa panabo. Kay Davao good. So ang akong huna-huna karon, ang akong opsyon, kay murag bright lagi ko, pasinsilyuhan ako. So niya, kusog naman kay bulog yun sa challenge ba nga, sige na, right now, plant your seed. Pag tindog na ko ana, gitulak ko sa kuluyo kahit nanindog man mi halos tanan. So nadala ko sa sulog, paingon sa banti. Allah, natulak din ako kabalik kay bulog naman ang bagaan naman kay tao paingon sa tubangan. Kay magdala lagi sa seed. Best na seed. Di ako 500 sa kulingilingi, akong pasinsilyuhan. Asa mo ko'y kailag yun, ani. Allah, hangtod niabot ko sa offering. Sa offering box. Wala yun. Maulaw mo kung muhulog ko niya mukuwag sinsiyo. Mamaot ang dating na. Saon ko man. Wala na, wala. Tulak pa tao kay. Ang uban, manguot diri kay. Musok-sok lagi silang offering. Dugay na ko, nabutang ako 500. Asa may pasinsiluan ako. Na naman, wa naman ko mahimo. Gibutang na ako ang 500. Nibalik ko sa kong agi, naglisod kong agi, kay mga tao daghan kayo. Siguro una, Ginoo, kabalog yung ka, Lord. Shoot na yun to. Akong una-una, dili yun na ko ihatag. Kaya naali ko'y rason. Na ako'y rason ba? Nga manguli pa ko panabo. Pamilitin ako. Yan, nahatag naman ako tanan. So galingkod ko, muragwan ako sa akong kagalingon. Kaya ang akong yun na, wala ko nga balog kung sa mga announcement, kung sa mga gipang-istorya dito. Kaya ang akong una-una, nalunupan na yun sa una-una, kung baklay ko, paingon sa panabo. Pag benediksyon na, so inuliay ng mga tao, may bundak dito ng kusog nga ulan. So siguro na, kanaas yun ang ulan sa atop. Kanaas. Sao ni ha? Ni ulan pag yun. Di, make a long story short, nagtindog-tindog ko dito sa canopy, sa entrance ba, sa convention hall sa Central Bank. Siguro mga halos 30 na lang may kabuok tao na bilin. Nagpasilong bas canopy kay, di may kagawas kay ulan. Di, wag yun ko'y kaila kay ako una-una makahulam lang ito pamiliti ba? Makahulam lang. Kay mo gini akong abilidad sa una. Pag walay kwarta, hulam. Ano na yan? Bayran tarakaon niya nakalimtan. So what happened? Pingilingi ko na, kuy gamay na lang gid mi. Yan nayuban nga, taxi. Kalami niya, oy sana all. Taxi. Totoo na kutsi ni Hunong. Yan ibaba ang glass. Pastor Ding! Uy! Brad! Anak ko kay, pangalan ko na ako. Pug! Murag na inibuto sa kong luyo. Ha? Brad! Tubag na ko kay Pastor Ding. Brad! Ano na ko kay ako una kani. Hallelujah! Di, babayang kuhan. Asa makauli ka? Uli ko. Dali kayo ako'y kauban. Sinit pa. Kusugan ako nakasakay sa pok. Pinalamba na yun. Sakay ko. Mura ko gibayaw sa langit. Ko Lord, makauli yun ko. Anak ko. So, pag-abot na mo diri, karaan po to diri nga building, diri pa mi nagpuyo sa gamay niya katong atop nga daan gyud nga matoy pigid sa kay nga building diri sa una. Uli ko na, tabuk ko na, kanal pa man diya sa front, kanal pa na. Tabuk ko na. Siya, Pastor, dali lang. Dali lang. Itunulan ko niya sa kalibo. Unsa man ni Brad? Blessing na, Pastor, blessing.
Muna kong mahagba sa akong gitindugan. Ngano? Iyon ko pagkadili na ko matinuohon sa Ginoo. Pastor na ko ha, pero puno ko rason. Mahadlok ko muhatag. Kaya nga akong ginauna-una, unsa nalay ako. Pero sa dihang nabuhian nako tong tanan nga naa sa akong pitaka. Gikambyohan, gidubol ni Lord. Pag uli nako, irkon nga kutsi ako nasakyan pa uli. Gisinsilyuan pa ko sa kalibo. Na, sultihi ko nga di tinuod ning giwali nako karon. I am a proof. The harvest that I receive is a proof that when you sow your seed, you will reap a harvest. Daghan pa ana, pero mahurot matag testimony. Ang uban mo ingon basta maminog testimony, ang bugiruan ng pastura, oy. Ang bugiro kay na siya. Pero wala man ko nang hambog tungod kay maayo ko, tungod man sa kaayo sa Ginoo. Kay hangtod karon nasabtan ako, niya ako diri tungod sa grasya sa Ginoo. I have what we have because of the grace of God. Amen? Nganong nakasinati ko og talagsaong harvest sa kinabuhi? Because God honor the seed. Amen. Kaya, God cannot me back. Sabi ng Bible, dili nato kalimbungan ng Ginoo. Muani ta kung unsay atong natanom. Nakatanom ko, niani ko doble. Nakisay gustong doble. Lord, akong i-release ni Lord sa mudawat ani nga karong 2024 mudawat siya og dobling ani in Jesus name. Pero mo tanom ka. Tanawa, daghan tong harvest, ang tanom 7 na lang kabuk mo amin. Wala gyud kay lauman nga harvest pag wala lagi kay itanom. Kuhitay mo katapad. Ayaw na pagsigig rason, Brad. Ingna siya. Ay na pasigig rason. Para makakita kag milagro, ayaw sigig rason. Buhii. Buhii. Ang imong binhi. Release your seed and you will see miracle. Hallelujah. Ang sabi ng NIV, di naman ko kahuman ani, napay ko ano? Tiwason ko lang number 1 ha. Number 2, sunod panahon. Sa NIV, butang palihog, Isaiah 30 verse 23. Nako'y word nakita din eh. Tanawa. NIV. Tanawa ang verse ha. Kanang he si God. God will also send you rain for, i-underline ang for. God will send you rain for the seed. I-underline ang word for. Para sa binhi. Dili mapadalag ulan sa panalangin ang Ginoo sa imo lagi kung walay binhi. Because God will send the rain of blessing for the seed. Nakuha ninyo? Gamay ra ng litra, di nato na makitaan kung diretso na natong basa. Pero yung sa Bible, God will also send you rain for the seed. For the seed. This is telling us that God will always bless us with wonderful harvest, but He looks for a seed. So, scripture nagingon, panalanginan ka sa Diyos og ulan. Pero, ngita sa siya, asamang seed ni mo. Kaya ang pag-send ni God og rain is for the seed. Nasabta na to. Ako nagtuo ko, daghang maka-breakthrough, so good karong adlaw. Ako nagtuog yun ko. Si God nakigsulti sa imo. Kay gusto ni God, ipasundayag ang harvest
nga wala pa nimo na sinati sukad sa imong kinabuhi. Kaya lang, ingon ang Bible, He will send the rain of blessing for the seed. This is telling us that before the rain of blessing come, God look first the seed. That's why when there is a seed, there is a blessing. Amen. When there is a seed, there is a blessing. Kaya pag walang seed, walang blessing. Pero, anong seed ang sinabi ng Panginoon? Balik ang verse. Balik ang verse. Anong seed ang sinabi ng Panginoon na padalhan niya ng ulan ng panalangin? Anong seed? Oh, He will also send you rain for the seed you sow. Underline the word you sow. Take note ha. Take note. Ato lang gidisect pag-ayo para makuha nimo. Ang Diyos magpadala og ulan tungod sa binhi. Pag ang imong kwarta na sa imong pitaka, imuhan ng kwarta. Pero kung itanom na nimo siya, binhi na siya. Nga mag-imbitar og ulan sa panalangin sa Diyos. Oh, klaro kayo niya, oh, He will also send you rain for the seed you sow. And of course, the ground is everyone. Or our family, PCC yan. Muna ang ground. Asa na mo gipahinungod ang seed? Muna siyang ground. Pag naa kay gitanom nga binhi, to anyone, to everyone, to our brothers and sisters, pag naa kay gitanom, labi na sa buluhaton sa Ginoo, labi na sa imong pag-alagad sa Ginoo, naa kay gitanom, ang Diyos magpadalag ulan tungod sa liso nga imong natanom. Sa hinay mo katapad, kuhitag, sikrito kuhit. Yain na siya nga, pagtanom na. Ing na siya. Ikaw na ama kay trabaho nga maayo, no? Ayaw lang ipilit og cellphone ang imong income. Atong pakisamihan ang atong building. Ipahuman nato atong building. Hello? Kay kabalo mo ang makapaintriga sa Ginoo. Kana bitang muhatag ka, nga nagtuo ka, nga ang Diyos ma-attract sa imong hinatagan? May nga nang uban nga, kanang pastora Gawali, interesado gina siya sa offering ba? Di ko interesado sa inyong offering. Interesado ko sa inyong harvest. Kayang balaod mga ni. Kanunay yun, mas dako ang harvest kaysa imong tanom. Kanang imong tanom gamatoy raman na. Pero ang imong harvest dako, diha ko interesado nga mo harvest kag dako. Oh. Another testimony. Mahurot pa tinalang ko mag-testimony. Sunod na lang kung mapadayo nato ni. So, ano ang hinahanap ni Lord na seed? Yung seed na itinanim natin. Yan. Nakita na to? That's why we can conclude when there is a seed, there is a blessing. Amen. So this is telling us that God will not send His blessing without a seed planted. Tama? God cannot bless and multiply nothing. Paminaw pag-ayo. Ang Diyos, dili makapanalangin kung wala kay gitanom. God is more than billion. Di siya makamultiply sa zero. Muna kung wala kay natanom, unsa may i-multiply ni Lord? Wala.
Tama? That's why, ang sabi dito, God is looking for the seed. The seed that you plant will determine your harvest. Yung seed na itinanim, yun ang i-bless ni Lord para mag-harvest ka ng marami. Isa ka liso sa mais, pag imong itanom, usa ka liso sa mais, pag imong itanom, pag turok sa usa ka punuan, average mamunga na siya duha ka puso. Duha ka puso. Pag imong lubuon ang duha ka puso, more or less na 300 ka seeds. Madawat nimo. Sa usa lang ka seed na tanom nimo. Now look, unsa kaha kung 100 ka seeds ang imong natanom? Pagturok sa 100 kapunuan sa mais, 100 kaliso sa mais, pila kaya'y malubo nimo ana? Isa na nakasako o tulo kasako ba? Tama no? Ay, pagpagaling nimo ana, usa ka bulan nimong kaon ana, di na mahurot. Labi nag-ipanghatag pagyud nimo ang uban. Another seed na pudto nga i-multiply na pud ni Lord. Pag-ani na pud nimo, ihatag na pud nimo sa uban ang portion sa imong nadawatan, i-multiply na pud ni Lord to. God will keep on multiplying and multiplying every seed you have planted. Amen? That's why, beginning today, listen, before I close, beginning today, we need to become a seed-conscious Christian. Sugod karong adlaw, kinahanglan conscious ta sa binhi. What I'm trying to tell you is that never go anywhere without a seed that you can plant, believing that out of the seed, God will build something beautiful in your life because you have a seed. Amen? Salamat sa tulo, Lord. Katong tulo ka buok. Unahag itong bless, Lord. Nang uban, bahala na ka. Bahala na ka, Lord. Kay murag hangir sila. Basta giving na, muhangir. Muhang. Beginning today, if you want God to send the rain of blessings upon you, God is capable of doing that. Kaya ni Lord gawin yan. Kaya lang, ang hinahanap ni Lord, yung seed na natanim. Meron ka bang tanim? Meron ka bang tanim? Yun ang tanong. Pero pastor, kabalo si Lord, pastor, nga naglisod ko. Yes. Kabalo si Lord, naglisod ka. Pero di man matarog si Lord sa imong kalisod. Matarog si Lord kung na kay liso. Kuhaon nimo ang di sa imong lisod, maghimo kag liso para mawala ang lisod. Kaya ang blessing mo abot kung naay liso. Pero hangtod karon naka sa lisod, kay wala nimo gikuha ang di. Dapat liso. Aron ang imong lisod, tuuhan nimo nga mahimo ng liso. Kabalo si Lord, kabalo ka Lord, nga naglisod ko Lord. Pero niya ako'y seed, kay nagtuo ko Lord, ka kining binhi imong gipangita. Itanom ko ni Lord sa akong kauban nga nagkalisod pod. O ihatag ko ni Lord para makapakisami mi diri Lord. Itanom ko ni Lord para makapahuman mi Lord sa among building, para mapaandar na namo ang tanang aircon nga di na may panington diri. Itanom ko ni Lord. Kay si Lord matarog, dili sa imong kalisod, sa imong liso nga itisod. Amen? So, that's why never go anywhere every day without having a seed. Muna pagmugawas ko sa balay, na ako'y daladala nga seed. Aron kung naay need, tamnan ako ang need. Kaya ako nagtuo, si God matarog sa liso. Pag naay liso, naay panalangin.
Kita na sunod. Pag naay liso, naay panalangin. Last point, before I close, listen to this. Your seed allows God to intervene your situation. Your seed allows God to intervene, to work for your situation. So kahit anong sitwasyon ka na paroon, bisan unsang sitwasyon nga anaa ka, kung naa kay liso, ang imong liso nga itanom, makapalihok sa gahom sa Ginoo sa imong sitwasyon. Listen to this. Your seed permits God to send His rain of blessing upon your life until people around you will wonder why you are blessed. People around you who know you that you are just an ordinary person with an ordinary education, but you surpass them all because you have a seed. Tungod kay naa kay liso, bisan tan-aw sa uban ordinaryo ra kang tao, pero mahibulong sila nganong ikaw ang na-promote, nganong ikaw ang nidato, nganong ikaw ang naibagong balay, nganong ikaw naibagong sakyanan, nganong ikaw effective kay sa ministry, nganong ikaw na network, nganong ikaw na simbalay, may bulong sila. Simple na ni tawhana, pero nganong kaangat siya, labaw kay sa amuha. Tungod kay naa kay liso nga ginatanong. Your seed allow God to move in your situation. That's why, if we are experiencing low point in our lives, whether it is a family trouble, a sickness, or a financial issues, sow a seed and believe God to do a miracle. Oh, kung nakakaroon sa lisod nga kahimtang, problematic man ka, galisod ka sa imong sitwasyon, naa kay balatian, naa ka sa kapit-os sa kahimtang sa kinabuhi, kung inaana imong kahimtang, sow a seed and believe God to do His move and do miracles, ending His reign of blessing. Amen? Balik na God, last verse 8. Verse 8. Verse 8. Sa atong verse, Galatians. Verse 8. Those who live only to satisfy their own sinful nature will harvest decay or death from the sinful nature. But those who live to please the Spirit will harvest everlasting life from the Spirit. This is telling us that planting and harvesting is not just about giving, but about living. Amen? Amen. Ang pagtanom o pag-ani, walang diay na siya gahisgot sa paghatag, kundi sa pagkinabuhi. Kaya ingon niya sa verse, ibalik ang verse. Ingon ang verse, those who are living according only to satisfy their own self will die. But those who are living to please the Spirit of God will not only experience blessing, but they will experience eternal life. That's why this is telling us that planting and harvesting is not just about money. It's not just about giving. It is about living for the glory of God. And because harvest is a result, we need to work hard to make sure that we plant our quality seeds every day for Jesus, for others, than yourself, in order to have a quality harvest we desire in life. That's why we need to always ask ourselves, what kind of seeds am I planting? When you plant a seed,
Una si Jesus. Sunod ang uban. Una pa yourself. Kung imong kuhaon ang Jesus, others, o yourself, ang pirmirong litra, isumada nimo joy. Joy. Jesus first, then others, then why yourself. Muna siyang sikrito sa malipayon o mabungahon nga Kristohanong kinabuhi. Kanang kabalo ka mo tanom, una kang Jesus, sunod sa uban, unya ikatulo sa imong kaugalingon. Pagbalihon nimo na di na mabasa, unahon nimo ang why. Dayon si Jesus, dayon others, dili na joy. Unsa man? Di mabasa. Balihon nimo, unahon nimo ang why. Dayon si Jesus kunuhay ang sunod kay Christian ka. Unyang others paulahi. Unsa pagbasa nimo? YGO. YGO. Ya kung unahon po nimo ang uban, unya isunod nimo si Jesus kay Christian ka, ipaulahi mong sarili. Unsa pagbasa? OG. Wala, dili mao. Gusto ka malipay? Unaha si Jesus. Sunod ang uban, others, then yourself. And you will observe, you will experience how God will multiply your planting. Sorry, number 1 rata. Next time, ang sunod. Dako ni siya nga isyu. But my interest this morning is for your harvest to come. That's why, allow me to do a challenge this morning. This church, ingon pa sa uban, maulaw mo kumuha na diya, mga dato man ang naa diha. I believe that. Sa una, prophecy pa lang na, mga dato lagi nang naa diha. Pero ako nagtuo, nga tinuod na siya. Kining naglingkod sa bangko, mga dato ni usa ka adlaw. Lingay mo katapad na congratulations. Pero, si Lord, galantaw kung nakay liso. Kung ita pagbalik mo tapad ng milyonaryo, liso brad. Tamni na. Ingna siya, tamni na brad. Kinsa din naibalatian. Kanang imong balatian, ang kaayuhan na andam na. Pero si God, nangita og liso nimo. Tamni na siya para sa imong kaayuhan. Kisay na din gusto ka manganak. Nagtiayon. Tamni. Espesyal nga tanom para sa espesyal nga baby. Nga taliw-tiw og ilong, puti, liwat sa imo. Gusto kag trabaho. Gusto ka mo graduate sa imong eskwela with flying colors. Andam na ang imong graduation, andam na po ang imong gwapong trabaho. Pero si God, naghulat sa imong liso. Tamni. Unsa man ang kahimtang nimo, unsa man ang gidamgo nimo nga ani nga moabot sa imo, tamni karon. Sa akong gingon, dili ako mudawat anang liso nimo, si God. Dili na ako, di po ko manghilabot ana, igo ra ko nagtudlo ninyo, kaya nga akong interest, dili ka ng inyong liso, ang imong harvest. Amen. Ang kisa na din, nagtuo ka, nga kaya sa Diyos solusyonan ang imong problema. Amen. Human makatanom ka. Amen. Mihinay amin no, basta tanom na no. Lipat-lipat na ni nga to ron. Kisa na din, muhani kag dako. Pero gusto ka mo tanom og dako. Ay! Ako nagtuo ko, daghan gid mamilyonaryo diri ba? Nimbato kong balahibo.
Murag mag-traffic na gyud sa mga sakyanan ng nadia sa gawas ba? Pila ka adlaw gikan karon. Pila ka adlaw gikan karon. Lord, I decree, dear God, in the powerful name of Jesus, nga ang tanan nga nagato sa imong pulong o Diyos, nga nag-ingon, nga kung unsay among itanom, amo pong anihon. Busa karong adlaw, with all the faith we have in our hearts, we will plant our seed for our breakthrough, for our healings, for our strong relationship, for our success in the ministry, for every dreams we have in our heart to come to pass. Ginoo, among tamnan ang among sitwasyon. Aron imong ibubu ang ulan sa panalangin. Nga moabuton niya ang usa ka adlaw nga mga tao sa among palibot nga nakaila sa amo nga sa una simple lang mi. Apan karon muangat mi sa talagsaon nga pag-angat sa kinabuhi. Tungod kay naa mi liso na tanom sa among kahimtang sa kinabuhi. Busa akong ginaampo, Lord, unsa man nga liso ang moabot karong adlaw o sa moabutay pa nga mga adlaw, akong ginaampo, Lord, ng imong ulan, imong ipadala, ibubu ani nga liso, aron ang naghatod ani nga liso, magpuyo nga malipayon, malampuson, og mauswagon. This I declare in Jesus' name.